Breaking news po, mga kababayan. Viral po itong si Sara Diskaya sa kanyang pagtanggi na todo deny na hindi niya sinabi na yumaman sila sa DPWH at inedit daw ito at talagang parang pinapalabas niya si Corina Sanchez ay sinungaling at inedit daw nila ito para maging masama ito sa social media. Ngayon mga kababayan, ipakita natin kung edited ito para malaman natin kung ito ba'y nagsisinungaling, deny to death, para magsinungaling. Ginagawa niyang tanga ang mga Pilipino at mga senador dito. Ito po ang video mga kababayan. Bago natin na bigyan ng matinding birada itong si Diskaya na makukulong na ito sa kanyang pagsisinungaling, hanggang sa Senado ba naman sinungaling ka? Ito po ang video mga kababayan para malaman nyo na itong Diskaya na ito na si Rowena sa tunay na buhay ay ubod ng sinungaling. Grabe, matapos mong nakawin ang mga pera ng mga Pilipino na yaman ka, nagpakabuakaw ka, naging buhaya ka kasama ng mga kurap ng mga politiko. Sa Senado ba naman? Hanggang sa investigasyon ni Marcoleta, dadayain mo ang mga Pilipino. Ito po. Sara Diskaya at sinabing inedit daw ni Julius Babaw ang interview sa kanya. Sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan. Oh. Todo deny si Sara O, kita nyo mga kababayan, malinaw po, malinaw po ang sinabi ni Diskaya na yumaman sila mula nung maging kontraktor sila ng DPWH. Gagawin pang sinungaling itong si Julius Babaw at si Corina Sanchez. Buti na lang mga kababayan, na-interview siya ng mga ito na di umano binayaran ng 10 million. Pero dininay po nila mga kababayan. Kaya pasalamat din kasi ito ang magiging way para makulong ito. Dahil umamin siya na yumaman siya bilang kontraktor ng DPWH. Ngayon itatanggi niya mga kababayan. Aba, matindi ka. Ngayon, magbasa tayo ng mga comment mga kababayan. Dito ka magigisa ng taong bayan. Kung gaano ka kasinungaling. Ito po ang mga komento. Ginisa ng netizen. Nagisa na nga ni Marcoleta, ni Jinggoy, ni Tito Soto, lahat ng mga senador dyan, gisado ka na ngayon, magigisa ka pa ng mga netizen kasi ubod ka lang sinungaling. Rowena Diskaya. Yan. Forever na kahihiyan ng pamilya mo ito mula sa kaapu-apuhan hanggang sa mga generation ng pamilya mo. Dadalhin nila ito. Lalo na pag nakulong ka at mapatunayan na ikay nagkasala. Kitang-kita naman sa video na inamin mo na naging bilyonaryo ka. Yung kotse mo nga na Rolls Royce, 42 million, 37 million, 20 million, 16 million. Yung 3 million nilalang mo, 5 million nilalang mo. Tapos dinenay mo pa na 28 cars lang yung sports car mo. Pero sa mga video, 40 cars, nag-viral ka na. Todo sinungaling ka pa. O eto yung mga komento. Mga kababayan, eto po.
Basahin natin yung mga komento, mga kababayan. Ito po ang mga sinasabi ng mga galit na mga kababayan natin, ng mga Pilipino na nadaya. Itong mga kagaya ni Diskaya, mga kababayan, hindi ito dapat kinakaawaan. Hindi sila dapat bigyan ng simpatya para maawa ang mga puso natin. Sila po, hindi sila naawa na may mamatay sa baha, magutom, maanod ang mga sasakyan, nasirang mga kabahayan, mga school, nagkasakit ng leptospirosis. Ngayon, maaawa kayo dito. Never po, mga kababayan, kahit sa mga pamilya-pamilya nila. Forever po ito na gagawin ng taong bayan na ibabash kayo ng ibabash dahil sa ginawa niyong pagpatay sa mga Pilipino na namatay sa baha. Ito po mga komento. Grabe, galit na galit talaga ang taong bayan dito, ang mga Pilipino, kasi naloko tayo, mga kababayan. Ito po ang mga sinasabi ng mga netizen. Nothing beat the jet ski holiday. Grabe naman kayo. Pati ba naman si Nothing beats daw the jet ski holiday? Laos na ito, mga kababayan. Ito po mga komento. Check natin. Kukulit nyo, ha. Ano ang sinasabi ng komento dito, mga kababayan? Ipatawag eto ang matindi. Ipatawag si Julius Babaw. Sino ngayon ang nagsisinungaling sa kanila? Flex Pamor, Rowena Diskaya. Kulong now. Kulong ka bukas. Kulong ka na talaga. Ayan, ipatawag daw si Julius Babaw. Kung sino ang nagsisinungaling, ikaw ba o si Julius Babaw? Ito po mga anong sabi ng mga tama para magkaalaman na. Sabi ni Rosa Seni. Lagot, Julius Babaw, dawit, inedit daw. Nako, mauungkat ang 10 million na binayad. Sabi ni Renzi Oriente. Sabi naman ni Maria Lourdes Salazar, Ginoo, dapat nandyan si Julius Babaw. Hold their finances and assets for other investigation or for further investigation. Ginoo, nagsasayang kayo ng hearing na naman. Dapat lahat namang involved. Pagka may ganyang hearing, present for immediate validation ng mga statement nila. Mga mukha, mukhang magnanakaw, Sara Diskaya. Sabi ni Ber Almario. Talaga mga taxpayers, kumakayod ang taong bayan para lang sa mga kurakot at magnanakaw. Dapat, mag-alsa po kayong lahat. Parang sa Indonesia, matatapang mga taong labanan ang mga abusado sa gobyerno. Sabi ni Sheena Ricarte. Sabi naman ni Arlene Ombe, mukhang pera din niyang babaliktad yun kung tatanungin, madaling sabihin o edited. Kapalit ng milyon, nako po, baka bumaliktad din ito si Sara, Julius Babaw, O, ulitin natin to, ha. Check natin. Sara Diskaya at sinabing inedit daw ni Julius Babaw ang interview sa kanya. Sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Na nag-DPWH kami. Ayan, oh. Todo Julius Babaw, kailangan present ka sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta para mapatunayan kung sino talaga sa inyo ang sinungaling. Ikaw ba, Julius Babaw, na nag-edit di umano? Na inedit mo nung sinabi ni Sara Diskaya, DPWH, gumawa ka ng
paraan para ma-edit ito para maging masama siya. Grabe naman. Ang galing naman ni ano, ang galing naman ni Julius Babaw. Binayaran mo na nga ng 10 million. Tapos, lolokohin ka pa. Grabe ano. Visit na panggobyerno. Nagpapakahirap kami sa pagtatrabaho para lang makabayad ng tax. Kahit matumal bentahan, negosyo. Tapos mapunta lang sa mga putang, nagmumura. Nagpapakasarap sa mga pinaghirapan namin, sabi ni Elmo Fernandez. Sabi naman ni Gina Lynn, dapat kasi nag-follow up siya magkano ba sweldo sa DPWH. Ano ba yung mga cars pagbili niya, utang or cash? Oy, sabi niya utang ha. Sabi ni Diskaya, hindi daw kasyang pinangbayad. Utang daw ito. Napakasinungaling na tao itong babae na ito. Julius, ipatawag nyo ito. Senador Marcoleta, ipatawag si Julius Babaw. Kung sino nagsisinungaling. Nako po, ang dami nyong magagandang sasakyan. Hindi ipagkakailayan sana kung isa lang yan, 40. Tapos 42 million pa ang halaga ng isa na sasakyan. Tinalo mo pa yung mga mayayaman na bilyonaryo din at trilyonaryo sa Pilipinas. Ikaw, nagkaroon ka ng sports car ng garage. O parang sinlaki ng mulang bahay mo, sabi ni Norma Andayan, no? Dapat lang parusahan mga kurakot sa bayan, kulong dapat yan. Gawing parang Napoles. Naku po, umamin ka na kasi baka gawin ka na namang parang Napoles na siya lang yung nakulong at nabulok na doon. Doon na tumanda. Ikaw din, Sara Diskaya, pati yung asawa mo, makulong din. Elizabeth Villasantos, sa isang banda, malaking tulong ang interview ni Julius Babaw. Totoo yun. Kay Diskaya para malaman ng mga Pilipino ang kabulukan sa gobyerno at malaman ang mga ill-gotten wealth ng mga contractors. Gumagawa ng mga pamamaraan si God na tanging siya lang ang nakakaalam. Salamat po. Oy, that's true Malaking ito, breakthrough. Malaking icebreaker po ito na ma-interview sila ng mga media gaya ni Corina Sanchez na allegedly binayaran ng 10 million. Ngayon, binanatan ni Vico Soto, nag-delete po ng video yung interview ni Diskaya. Ngayon, si Julius Babaw hindi nag-delete. Kaya yun, nire-upload ng mga vlogger, nireact namin. Forever na nandyan. Hindi mo na mababawi itong mga salita mo na 4 na letra. D, P, W, H. Ganyan po, Sara Diskaya. Ngayon, kung gaano ka katakaw, kung gaano ka kabuaya, kung gaano kasama ang puso mo, hindi ka naawa sa mga Pilipino. Sabi nga ni Jinggoy ako naiiyak ako. Nasaan ang puso mo, madam? Pandemic? Bumili ka ng 42 million na halaga ng sports car. Umaapaw ang pera mo. Nakalagay sa condominium. Malamang mga kababayan kasi ganyan yung mga congressman. Isiniwalat yan ni Mayor Magalong na yung pera po hindi na po nakalagay sa vault. Wala na sa bangko. Bumibili sila ng mga condominium na 4 ang kwarto. Yung isa, lagayan ng pera. Ngayon, baka si Sara Diskaya, i-raid ang bahay nito. Nang malaman natin, isang warehouse ang pera nito. Baka trilyonaryo na ito. Mga kababayan, itinatanggi pa niya na yung siyam na kumpanya niya, na siya din ang may-ari, itinatanggi pa niya na merong araw na pagpanahon ng bidding, mga kababayan, sila din yung naglalaban para ipanalo. Pero nabokya ni Jinggoy Estrada
na isa lang may-ari si Sara Diskaya, na itong Alpha Omega and itong St. Gerard, matalo man sa bidding, may 6 pa na mananalo, pero siya din ang may-ari. Oh, mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Di ba napakasinungaling nito? Itong Sara Diskaya na ito, pati mga senador, ginagawa niyang bobo, ginagawa niyang tanga. Buti na lang mga kababayan, itong interview ni Julius Babaw, ang magiging saksi, magiging ebidensya para makulong itong babaeng ito. Dahil mismo sa bibig niya. Last one more. Ito po, panoorin nyo. Deny si Sara Diskaya at sinabing inedit daw ni Julius Babaw ang interview sa kanya. Sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan. Oh. Todo deny si Sara Oh, mga kababayan, di ba napakasinungaling nito? Julius Babaw, magpresenta ka na. Ipresenta mo na yung sarili mo para hindi ka mapagbintangan na sinungaling. Dahil sabi ni Sara Diskaya na they splice the video. Hindi ko talaga sinabi na DPWH kung saan kami naging bilyonaryo. Inedit nila ito. Kaya Julius Babaw, parang awa mo na. Patunayan mong hindi ka sinungaling at hindi mo trinaydor ito. Mga kababayan, sabi ko sinisplice na. Ginoo si Julius Babaw. Ginoo, sabi, si Julius Babaw pa ang masama. Grabe, no? Kaya pala yung mga trabahador ng DPWH na nagtatanggal ng mga bara, ng basura, sobrang baba ng sahod. Binubulsa pala ng mga taong ito. Walang beneficiaries, walang SSS, walang PhilHealth, walang kahit ano. Mga kababayan, okay na po ang humusga dito, ha? O Sara Diskaya, sana itong pagkakataon na ito para na din sa mga anak mo, sa mga susunod mong mga henerasyon, malamang yung mga anak mo nahihiya na ito na pumasok sa school. Pati ka mag-anak mo. Kasi damay sila dito sa bully. Malamang ibubuli sila kasi yung nanay nila ay sangkot sa anomalya. Malanapoles ang datingan. Nako, talagang makukulong ka dito. Umamin ka na kung sino ang mga malalaking mga big timer dito na kasabwat. Mga politiko, mga kontraktor, engineer, si congressman, kung sino man. Malamang may malaki dito, gaya ni Napoles. Hindi kumanta si Napoles. Walang nakulong na politiko. Baka ikaw, pag umamin ka, may mga kasama ka, hindi ka malulungkot sa kulungan. Kasama mo ang mga congressman dito. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Yan lamang po ang aking bahagi. Ako po si The Wonders Philippines. Tulungan po natin. Suportahan natin ang Blue Ribbon Committee. Si Senador Marcoleta. Ibahin nyo po ang ginagawa ngayon ng Blue Ribbon Committee. Hindi yung basta-basta Blue Ribbon Committee ito. Kasama na ang taong bayan dito. Kung yung ginawa nila Rapi Tulfo noon sa PCSO, na Sarsuela lang, napasikat lang, kay Marcoleta ibahin nyo po kasi ang kakampi ni Marcoleta dito, yung Blue Ribbon Committee, kahit ang daming ginugulo nila, Ben Tulfo, Rapi Tulfo, nanggugulo, iyakin, Tito Soto, Ping Lacson, yung mga Pinklawan, ginugulo nila si Sara
itong si Marcoleta para mawala sa focus. O, tignan nyo. Success pa din ang ginawa ni Marcoleta dito sa investigasyon na ito. Napakaraming nalaman dito kay Diskaya at mga kontraktor. Next move, malalaking isda dito. Mabuhay po mga kababayan. Pa-like, pa-share po, pa-subscribe. Parang awa nyo na po para malaman ng taong bayan ang nangyayari ngayon.